Low IQ. Ito ang salitang naging usap-usapan matapos maikabit ito kay Renz Abando sa isang komentaryo tungkol sa kanyang basketball intelligence. Pero ang tanong, fair ba talaga ang ganitong label? Una sa lahat, kailangan nating linawin. Magkaiba ang literal na IQ ng isang tao at ang tinatawag na basketball IQ. Sa basketball, ang IQ ay tumutukoy sa kakayahan ng player na magbasa ng depensa, gumawa ng tamang desisyon, umintindi ng game situation at mag-adjust sa loob ng court. Kung pagbabasa yan ang karir ni Renz Abando, mahirap sabihin na basta na lang siyang low IQ player. Dumaan siya sa NCAA, naging MVP at champion, naglaro sa UAAP, nakapasok sa Gilas Pilipinas, nakalaro sa international competitions at nagkaroon ng professional experience sa Korean Basketball League. Hindi ibig sabihin nito na perfect na ang basketball IQ niya. Sa totoo lang, may mga bahagi ng laro niya na pwedeng punahin. May mga pagkakataon na questionable ang kanyang decision making, may mga possessions na pwede sana siyang gumawa ng mas magandang pass o mas tamang read, at dito dapat maging patas ang analysis. Si Renz Abando ay hindi katulad ng isang Scottie Thompson pagdating sa playmaking at court vision. Magkaiba ang role at style nila. Si Scottie ay kilala sa pagbabasa ng laro, paggawa ng plays para sa teammates, at pagkontrol ng flow ng offense. Si Abando naman ay mas kilala sa kanyang athleticism, scoring ability, transition game, finishing at defensive energy. Kaya hindi rin tamang ikumpara lang sila at sabihin dahil mahusay magbasa ng laro si Scottie, low IQ na agad si Abando. Ang mas tamang tanong ay, may mga weakness ba si Abando sa decision making? Oo, may kailangan ba siyang i-improve sa basketball IQ at consistency? Posible, pero sapat pa ang pagkakamali o ilang questionable plays para lagyan siya ng permanenteng label na low IQ? Hindi. Sa basketball, kahit ang pinakamagagaling na players ay nagkakaroon ng turnovers, bad shots, at malang decisions. Ang tunay na sukatan ay kung gaano ka-consistent ang isang player, kung paano siya nag-a-adjust, at kung natututo ba siya mula sa kanyang mga pagkakamali. Sa huli, ang criticism ay parte ng basketball. Pwedeng punahin si Renz Abando. Pwedeng sabihin na may mga maling decision siya sa loob ng court. Pero dapat ang criticism ay nakabase sa actual game, actual plays, at actual data. Hindi sa isang label lang. Dahil ang basketball analysis ay hindi dapat tungkol sa pagsasabing matalino o bobo ang isang player. Ang mas mahalagang tanong ay, ano ang strength niya? Ano ang weaknesses niya? At nag-i-improve ba siya bilang basketball player? Nakakalungkot na nanggaling pa ito sa isang veteran sports analyst na hindi man lang ginamit yung salitang analyst dun sa kanyang artikulo. Diba? At sa kaso ni Renz Abando, malinaw ang kanyang career, experience at achievements ay nagpapakita na mas komplikado ang kwento kaysa sa simpleng dalawang salita na low IQ. Sana matuto na yung mga analyst natin na maging mature, maging professional, maging maayos at respectful. Hindi yung tipong parang mga basketball analyst ka nga pero kung magsalita ka parang kang nakikipagkwentuhan lang sa palengke. Ang mga naglalaro ng basketball ngayon at mga nanonood ng basketball ngayon ay matatalino na. Sana ang mga basketball analyst na to ay maging matalino rin sa paggawa nila ng mga artikulo. Yun lang, salamat ulit sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification button, mag-comment, mag-like, at pwede nyo rin panoorin ang mga nakaraan naming video. Yun lang, salamat ulit. Peace out.